Ay, magandang gabi mga friend. Bukas, disperas na. Bagong taon. Oo, mga boss, ha. Nagka-interest ako rito eh. Sindikatong Kibuloy Digong. Duterte Legacy. The biggest achievement of Marcos administration, Kibuloy at Digong, nakakulong. Nakakulong na. Sabi ito ha. Pakinggan natin ha. Ayan, magkulab tayo. Criminal organization sa Pilipinas. Sangkot ang sindikatong ito sa drug trafficking, white slavery, land grabbing, prostitution, human trafficking, murder, at ang pinakamalaki sa lahat ay plunder, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa ako sa mga original members ng Double Death Squad ni dating Mayor at dating Presidente. Kami ang mga inuutosan ni Si Las Cañas, oh. Alam niyo si Las Cañas, tsaka si Madriaga, halos parehas lang eh. Oo. Mas grabe pa yata, pero halos parehas lang. Kung anong alam nitong, baka mas marami pang alam si Las Cañas eh, kung tutulisin. Tsaka yung yun yung babae, yung chipay ni Digong. na pumatay sa likod nitong tao sa Davao City. Ginawa pa niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang Vice Mayor. Sundan na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-rule for the drug dealers. Ginagamit pa ang relihiyon upang maitago ang kanilang mga karumal-dumal na krimen. Sa pahayag ng propaganda network ni Apollo Kibuloy na Sunshine Media Network International, sinabi nito na itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng lahat ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Kibuloy. Paano ngayon yung lahat ng ari-arian ni Kibuloy? Tanong, di ba? Nakakulong na to si Digong. Di ba? Naunang nakakulong to si Kibulog eh. Bago to si Digong, di ba mga friend? Hindi makita-kita si Kibulog, di ba? Sa totoo lang mga boss, talagang dapat itong kingdom na to, mahalughugo ito eh. Yan ko Talagang marami kong makikita dyan. Kaya nga ilimitaw na to eh. Si Kibulog, lumitaw ka na. Hindi na nagbibiro si General Torre. Talagang sa dami niyan, nahahalughugin lahat yan. Maraming makikita eh. Kaso nasiyahan na sila eh. Nung lumabas na yung kanilang hinahanap eh. Si Kibulog, di ba? Kaya huminto na. Marami pang makikita dyan sa loob na yan. Oo. Lintik Jose Maria College. Nasa loob niya Grabe. Tuloy. Muna ang magpatakbo. I-supervise ko lang pagtakbo sa Glory Mountain. Tignan ko yung mga trabaho. Paano nangyari yon? Pwede bang gawing administrator ang isang hindi kaanib sa isang religious organization? Supervise lang daw muna niya. Glory Mountain. Tingnan ko yung mga trabaho doon. May Glory Mountain pa. May kung ano-anong... Grabe. Sobra ho talaga sama ng mga taong ito. Pero wala, lahat may katapusan, di ba? Pero dapat si Kibulog, mangumpisal na to eh. Tao lang ni Duterte to eh. Parang yung mga diskaya din na yan, Cabral na yan, mga ganyan eh. Talagang napakalaking sindikato talaga nitong tama si Idol Sonny Trillanes eh. Gaya ng KOJC? O baka naman hindi lamang kaanib si Digong kundi matagal na silang magkasosyo? Malinaw. Hindi kasosyo. Si Digong talaga yan. Yang Kibulog na yan, talagang lang yan, tao lang talaga ni Digong yan. Hindi ka po pwedeng makaporma sa Davao ng ganyan na tatayuan ng mga... nag-umpisa lang ito si Kibulog na to eh. 14 lang yata naging membro nito. Tapos, dumami na ng dumami, di ba? Hanggang yun na nga, oo. Kung talagang sabihin, minto ka niya sa katarantaduhan mo. Bakit hindi naman kasi naniniwala sa Diyos si Duterte, di ba? Minumura nga lang yung Diyos. Tapos, pababayaan niyang magkalat dito ng lagim doon na appointed son daw siya. Maniniwala si Digong dyan. Kalukuhan, di ba? Kaya pinabayaan lang talaga ni Duterte. Magkakana ito. Pero lahat ng doon ang punta ng mga nakaw. Tuloy natin.
Na matagal na tayo nililin lang itong sina Digong at Kibuloy. Cover story niya ang simple at payak na ancestral home sa Davao Executive Halls. May pakulambo drama at pakamay-kamay pa siya pag kumakain. Lahat ng ito ay pagbabalat kayo lamang at isang malaking scam upang malinlang ang mga tao. Ang totoo ay sangkatutak ang mararangyang mansyon nitong si Digong at ang lahat ay nakapangalan sa KOJC ni Kibuloy. May mga helicopter at may sarili rin siyang jet at nakapangalan din ito sa KOJC. Pinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong administrator. Kaya di ba? Ang palabas nila, yun nga, napakarami ikang nagago nung Kibulog na to, maraming miyembro, 8 milyon sa buong mundo raw, gano'n. Sabi naman ni Arlene Stone, paano sa kumuha ng 8 milyon, di ba? Yung Arlene Stone na dating miyembro niya rin, baka wala pa 8,000 Sabi, di ba? Tingnan nyo, nung pinasok ni General Torre yung Kingdom, ilan lang yung lumitaw na nagwawala-wala doon? Ilan libo lang yun. Di ba? At itong mga rally-rally na to, itong mga maisog na to, meron ba? Asa ng 8 milyon na miyembro nito si Kibulog? Wala, di ba? Talagang pero yun nga walang diin dito walang diin dito, kaya nagagalit si Senator Trillanes walang diin tuloy. Ito ay ng Kingdom of Jesus Christ Properties. At ngayong siya na nga ang administrator ng lahat ng ari-arian ng KOJC, nalantad na ang katotohanang si Digong at Kibuloy ay hindi lamang simpleng magkaibigan, kundi matagal na rin silang business partners. Ang KOJC at ang Hindi ang business. Lahat yan, basta si Kibulog, yan lang sasabihin mo. Ikaw ang appointed son, ganun. Tapos abuloy, mga ganyan, kung ano-ano lang. Pero talagang may pinapatayo nga dyan mga friend yung parang MOA na yung tinatayo ng Iglesia ni Cristo, mas malaki pa ron. 12 billion daw ang halaga nun. Ewan ko natapos na yun. Ginagawa na nun yun Talagang dito sa KOJC na to, dito tinambak ni Digong yung mga si Digong yung mga pera. Yung billion pera. Mga aeroplano lahat, may jet pa, di ba? Pinangalan daw sa KOJC. Di ba? Di walang aabulin ng gobyerno. Dahil yun, mga abuloy. Parang, sila palabasin. Para bang, rehilyon nga Di ba? Tax free. Talino talaga si Digong pero lahat may katapusan. Di ba mga friend? Tuloy. MNI ay matagal na nilang gatasan, lalo na ngayon na nakipag-partner pa sila sa China TV na propaganda arm ng bansang China na gustong manakop sa mga teritoryo ng Pilipinas. Totoo bang milyon-milyong pondo ang ipinapadaan ng China para sa pamilya Duterte sa pamamagitan ng SMNI? According to the NTC, the suspension was initiated in response to House Resolution number 189, which urged the suspension of SMNI. Ito marahil ang dahilan kung bakit gigil na gigil ang mga Duterte dahil sa ginawa ng mababang kapulungan na suspensyon. Magbibigay lang po tayo ng tsorya dito sa di umano sa dashcam na huling. Yun ang ko nun si Kibulog talagang imposible kasi mga friend Isang demonyo tsaka isang appointed son nagiging magkasundo, di ba? Masisira na yung tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kasi isang appointed son daw siya, yung isa naman minumura niya yung nag-appoint sa kanya. Di ba? Kaya malaking sa katangahan ng tao. Sa totoo mga friend, natanga talaga nitong Duterte na to ang buong Pilipinas. Sa 6 na taon. Bakit? Walang makapagreklamo, lahat may sapal na kwarta di ba? Ngayon, yun nga, hinahalugog. Si Cabral. Hindi rin talaga ako naniwala nagpatiwakal yan. Balikan natin to si Kapersi nung nabubuhay pa. Yung kanya sinasabi tungkol dito sa lintik ng mga survey na to. Ang tanong na lang kayo sa sarili nyo. Paano sila nabubuhay? Paano mo i-reconcile ang survey sa physical na nangyayari? Hindi tumutugma kasi, sabi niya. Paano sila nabubuhay Sa survey. Sige nga. Kung wala naman magpapasurvey sa kanila,
gagastos sila on their own para mag-survey ng mag-survey. Saan saan nakukuha ng pera? Eh gagamit ka ng manpower. Yung survey, halimbawa, binayaran mo. Eh, alam naman natin dito, ganyan eh. Ikaw rin ang lalabas kasi ikaw ang nagbayad. Pero kung ang survey, kahit binayaran mo, di ba? I-survey mo nga ako, ilalabas niya yung totoo. Eh, hindi naman yun ang gusto nung nagbayad eh. Ang gusto nung nagbayad, siya ang lumabas na nangunguna. Di ba? Kaya siya nagbayad sa survey. Hindi siya nagbayad para malaman niya ang katotohanan. Oh, naintindihan niyo? Magkaiba yun. Yung nagpa-survey ka, gusto mong malaman ang katotohanan. O kaya nagpa-survey ka, gusto mo, ikaw yung lumitaw. Kaya yung nagbayad ng survey, hindi man sila direktamente kung sino yung pinanser nila. Yun ang ilalabas ng survey. Paano mong paniniwalaan yan? Brainwashing yan eh. Kaya yan, dapat ipinagbabawal yan eh. Noong ko pa sinasabi, dapat pag eleksyon, bawal ang survey sa politika. Mga kaibigan, bakit? Nasisira yung yung desisyon ng tao. Di ba? Pinipinsala nito ang desisyon ng tao na makapamili ng tamang kandidato. Gaano karami ang nalilinlang niyang survey na yan? Mga kaibigan, ang paiiralin mo lang, sentido común eh. Mga kaibigan eh. Kapag ka ang science, ang siyensya, hindi tumutugma sa sentido común, hindi totoo yan. Paano mo i-reconcile yung survey sa physical na nangyayari? Hindi ba? Sa mga pangyayari. O, hindi tumutugma kasi. Di ba? O kaya, lihis yun sa sentido común. Mga kaibigan. Mahal! Oh, di ba? Yun yung bayaran lang talaga yung mga survey na yan. Ah, ito pa si Sayad, oh. Ah, narinig ko na yun sa tatay mo. Ah, ganyan din ang sinasabi ng tatay niya, di ba? Like father, like daughter, oh. Sinabi niya nga ni Sayad to. Actually, ma'am, hintay lang, kailan lang ako kukulong, eh. Ito. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabubuo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabubuo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Actually, ma'am, inaantay ko. Takay mo yun? His Excellency, ano ba? Kailan mo raw siya kukulong? Wala raw kayong strategy niyo raw eh. Wala naman daw kayong mapatunayan na wala raw silang ebidensya. O, di ba? Wala mga boss. Talagang itong 2026 na to. Pag itong mga kampon ni Satanas na to, walang nakulong. Ha? At yun nga, galit na si Senator Trillanes. Pati yung ICI, saan kayo anong inahanap yung korupsyon? Sa Davao kayo pupunta. Doon nagsimula ang korupsyon. Oh, nag-file na ng kaso, wala pa rin, ewan ko talaga mga boss. Oh. Ombudsman. Ay nako, Ombudsman. Ewan. Eto mga pre, no? Totoo to, no? Ang yaman na nagnanakaw pa. Alam nyo ba, sabi? Oh, EQTV. Ang yaman na nagnanakaw pa. Pakinggan natin kung bakit, anong dahilan, no, mga pre? Alam nyo ba kung bakit yung mga tinatawag na buhaya at aso sa lipunan ay parang hindi nabubusog? Ayon sa behavioral science, ang kasakiman ay parang addiction. Kapag unang beses silang nagnakaw ng 1 milyon, halimbawa, may rush ng dopamine.
yung chemical ng utak na nagbibigay ng saya at excitement. Pero ayon sa University of Michigan, habang nasasanay ang utak sa reward, bumababa ang epekto ng dopamine. Kaya kailangan ng mas malaking thrill, 10 milyon, 100 milyon hanggang bilyon para maramdaman ulit ang parehong saya. Tinatawag ito ng mga psychologist na hedonic treadmill. Habang tumatakbo ka para habulin ng kasiyahan, gumagalaw din ang finish line. Kaya kahit gaano kalaki ang nakulimbat, parang laging kulang. Kaya tuloy pa rin sila sa pagnanakaw. Ayon din sa University of Nottingham, ang taong nasasanay sa kasinungalingan ay nagkakaroon ng moral naming. Manhid na ang konsyensya, lasing sa kapangyarihan. Kaya, bakit hindi sila nabubusog? Kasi mahirap busugin ang taong sakim. Sapagkat ang umiibig sa pera, hindi kailanman nasisiyahan sa pera. Alam nyo ba kung bakit yung mga tinatawag na buhaya at aso sa lipunan ay parang hindi nabubusog? Ayon sa behavioral science, Ganun pala yun mga boss, no? Nakaka-addict pala yan, ano? Ang kamalasan lang ng Pilipinas, putang ina yung mga ganyang klaseng uring tao, nasa power pa. No? Hindi public servant kasi itong mga putang ina to eh. Bakit naging ganito eh, no? Dahil din yan sa kapabayaan. No? Pinababayaan tumakbo, yung mga ganyang klaseng uring. Maski na nakakulong na, sa totoo lang mga friend, dapat sana, magkaroon din ng limitasyon eh. Itong mga aplikante na public servant na sinasabi. O politiko, no? Bakit? Pag nagtrabaho ka, di ba? Pag edad mo na 60, retirable ka na. Kukuha ka na ng pension mo, di ba? Ganun. Pero sa gobyerno, putang ina, walang age limit eh. Maski na naka-pampers na, pwede ka tumakbo. Kagaya nga si Digong, 80 anyos na, nag-file pa para mag-mayor, putang ina. Dapat yan ang baguhin eh, mga friend. No? Tama ba ako? Si Enrile, 100 taon na, sumusweldo pa. Bakit? Inappoint eh. Na maging magtrabaho pa sa gobyerno. Diba? Ewan. Ang lalaki ho ng sweldo niyan. 100,000. Lalo itong mga sinatong na to, congressman na to, wala nga kasiyahan. Mga aso at mga buhaya, sabi nung yung pala talagang addict na sila. Bakit nga hindi ka magiging addict, ng puta? Ganda ng suot mo. Tapos, magnanakaw ka lang naman sa gobyerno. Napakahirap patunayan ng pagnanakaw. Di ba? Ayan, lumabas na yung Cabral file. Kasama sila. Yung mga aso, yung mga nakapaligid kay His Excellency, sila ang dawit. Di ba? Yung pinsan niya, si Romualdez, wala talaga, mga boss. Ang ingay nung apo ko, naririnig nyo. Nandyan siya eh. Si Teo. Yung ingay-ingay Ay nako mga friend, kawawa ang Pilipinas. Lalo yung vlog ni Atty. Enzo. Yun daw, nawala na raw yung sa flood control, inilagay naman sa farm to market road yung mga pera na naman. Wala rin yung budget daw nitong 2026. Sa halip na bumaba, lalo tumaas pa. Dapat sana bumaba na yan di ba mga friend? Bakit? Yung mga nare-recover na pera ng mga ninakaw, yun na lang ang gawin nilang budget. Kung saan nila gustong dapat ilagay para sa mamamayang Pilipino. Yung mga nare-recover, wala, babalik sa treasury na naman daw ng Pilipinas. Lalagay sa
Nanakaw na yan, wala na eh. Nagnabo ko lang eh. Di ba? Oh, ba't hindi itulong sa mga mahihirap? Di ba? Maraming pera. Oh. Tsaka yun nga, paulit-ulit ng mga pre. Ang hahabulin lang talaga nitong gobyerno to, yung ninakaw nung nakaraang administrasyon. Limpak-limpak, bilyon-bilyon. Oo. Oo. Si ano naman nagsasabi, di ba? Si Bongoy ka, bilyonaryo yan. Lahat. Maski yan si Bato, bilyonaryo din yan. Oo. Ha? O, eto. Itinanggi mo ito, sayad. Makapal naman ang mukha mo eh. O, ito. Itanggi mo ito, sayad. Makapal naman ang mukha mo eh. Mantakin mo, eto oh. Tapos sasabihin ni Sayad na wala raw ebidensya ang gobyerno to para siya ipakulong. O, ito. Magmalinis ka ngayon, Inday. So, no comment? Wala ba nagtatanong ng mga reporters dito sa babae na ito? Sa babae na ito na may, Celtic. Nagmamalinis ka. So, lumabas na yung leak nung panahon ng tatay mo. Bukod doon sa confidential fund mo na 460 million yearly. Mantakin mo, Mayor. May confidential fund pa na 460 million yearly. Mayor pa lang siya, tangin na. Nagsingit ka ng 1 billion. Imagine 1 billion DPWH allocate sa lahat sa Davao. Diba, may taga Davao ka. Pero saan napunta yung 1 billion? Replanting. Tapos si Pulong, 700 million in 2020. Isipin nyo ha, paano na-approve ang 1 billion? Mayor lang mang siya. Bakit siya nag-request, di ba? 1 billion. DPWH kay Sara, 700 million. Kay Payat pa yan eh. Nung yung naging DepEd Secretary yan, nagre-request siya ng 100 billion. Bigyan nyo ako ng 100 billion. Tatapusin ko problema sa loob ng 6 na taon. 100 billion ang hinihingi. Kano kakakapal ang mukha nito mga demonyo na to, puta. Bagay, sabi nga nung mama, di ba? Sakit talaga yan. Lumulusot eh. Di ba? Tuloy natin, Ading. Pulong, noong 2020, presidente ang kanilang tatay. Hindi pa kasama dyan yung 51 billion ni Pulong. From 2020, 2021, and 2022, total is 51 billion. Di ba? Ganyan sila kagarapal. Mga nagmamalinis. Syempre, nalik na po yan. Lalabas lahat ang ebidensya na yan at masasampahan ng kaso, inshallah. Magmalinis ka ngayon, Inday. Ang problema, madaling magsampa ng kaso, mga boss. Yung pag-usad, anong kaso? Mabuti sana kung gaya nung anak ni ombudsman na nung nakasuhan ng tungkol sa high grade marijuana na imported, madali lang natapos. Itong mga ganito, paano? Hindi naman niya anak itong mga to, di ba? Ganyan. Mahirap po mga friend. Kawawa talaga. Pero paulit-ulit, gaya nga sabi ni Senator Trillanes, ito ang dapat diinan. Dahil nandito ang pera talaga, nandito eh. Bukod doon sa mga anak, nandun sa kingdom, saan? Tsaka hindi naman mahirap ng hinto eh. Kasi nga, nagsubmit na sila ng SALN nila, na ganito lang ang kanilang SALN. O di bakit hindi na imbestigahan ng todo-todo? Dahil nanloloko kayo asa ng ari-arian, hanapin, makikita naman lahat yan kung anong klaseng ari-arian yan. Yung sobra doon sa SALN, di kumpiskahin na, tapos bigay na sa gobyerno. Mahirap ba yun? Patunayan, sila na nagsubmit ng kanilang SALN eh. Ito lang ang aming pera. Di ba? Ewan ko. Mukhang basta itong 2026 na to, marami tayong palabas na mapapanood. Yung impeachment pa. No? Ay, Lord. Dasal. Hindi na ako nagbibigay ng yung mga makukulong na mga senador at congressman. Hindi na to. Wala na. Wag na tayo magbigay ng timeline dyan. Basta itong taon na to,
Ang binibigay na lang na itong buong taon na to, after this, at walang nangyari, at puro hearing, puro ganito, puro ganon, puro ganyan, 2037 mabigat na ho yan. Oo. Paulit-ulit, no? Pag si Sara Duterte ay nakatakbo, tapos ang Pilipinas. Maski na ano pang sabihin mo siya presidente ng impyerno o sabihin mo yan pinakapusakal na tao, nakatakbo. Pag nakatakbo, tapos na. Wala nang wala nang pag-uusapan diyan. Para sa akin kaya naman, ang daming pera. Sus Mariosep. Mantakin mo makakatakbo si Sayad. Ganyang klase na pagkatao na halos talagang sa lahat ng kakandidato, ito na pinakamabantot na kandidato. Pagkapangulo Ay nako. Magkulab na tayo mga friend. Kalat ni Baya, shout out. 3J Show po. Kalat ni, pagsabihan mo naman yung mahal mo, may split personality Ganda ng message ng Pasko, tapos biglang ayaw kong batiin si BBM Ek. Pagpapatawad ko no, pero ayaw magpatawad. Tawa-tawa si 3J. Palagay ko, PSP itong si mahal mo. KSP, kulang sa pansin. Palay tayo dyan. Sumagot si Kalate kay 3J siya po. Hayaan mo dir, pagsasabihan ko yan. Ako na lang ang magbibigay pansin sa kanya. Baka palang kumalma na si Sweetie. Ay, 3J, yop ka. Kalat ni Baya ulit to. Good evening, Kasani. Huwag kang tumigil, Kasani, kahit pagod na pagod ka na. Tuloy lang ang laban. Kahit ano pang mangyari, ay huwag kang sumuko. Diba? God bless your family. God bless Kalat niya. Kalat ni ulit to. Maniwala ka sa akin, Kasani. Walang makukulong na congressman o senador man. Puro lang sarswela ang pinagagawa ng magaling na gobyerno natin. Ginugood time lang tayo ng mga ungas na yan. Awawa lang talaga si Pedro at si Peryong. Malapit na ako maniwala pero parang gano'n na rin nasa isip ko no? Elizabeth Iscarel. Good evening po, Sir Rox. Dapat lang naman gumawa ng aksyon ito si BBM para sipain ng mga Duterte sa ating bansa. Nasagad sa kahayupan ng pamilyang ito. Kasi kung di niya ito aagapan, baka siya ang masipa dyan sa Malacanang at pumalit na ang buwang na si Sara. Sasampahan siya ng impeachment. Alam mo, may magsasampa. Kalat na ulit ito. Ay talaga lang, Kasani, sigurado, walang duda, at shoot na sa banga, panalo na yan. Paring Bleng-Blong, ihanda mo na yung tumbong mo at magdala ka na ng sabon na may tali. Tayo dyan. Joselito Mabait, shout out. Michelle Edwin, Mike, my friend, shout out Brother Eliasisyo, Pastor Jun Lagon, shout out. Elizabeth Scarlett, si Rox. Naging magulo lang naman ang ating bansa nang magsimulang maging presidente itong si Digong. Naging hari kasi sila sa Davao. Kaya hinawakan nila ang buong Pinas. At akala nila wala nang katapusang paghahari-harian nila. At nawala ang karapatan natin. Tapos, isinisigaw nila ngayon sa pagdampot kay Digong at nakulong sa Netherlands. At yan ay malaking dagok sa kanila. At nakarma ang mga yan. Ang masasabi ko lang, buti nga. Totoo yan, Elizabeth. 3JCO po. Kasi nga, isang sindikato ang nagpatakbo sa gobyerno natin. Yun. Ngayon, ang hirap kalusin ng mga sindikato kasi nga, pwesto sila sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Hindi lang yan. Nakakuha pa sila ng mga kakampi nila, ng mga katropa. Kaya lalo silang dumami. Totoo yan, 3JCO. Galing mo kita mo. Kalat ni ulit to. Miss na miss, isang dumadagundong na shout out kay Idol Francis Leo Marcos. Miss na miss ka na namin ni Kasani. Sana ay ka na lang dyan.
Buhay na naman ng gago eh. Oo. Si makagago ang bumibira sa kanya eh. Kalat hanggang sa 2026 na lang ang itatagal ng termino ni Paring Blenglong. At papalitan na yan ni Sweetie. Weak leader. Yan si Paring Blenglong. Wala ng kredibilidad at bilang ang ungas ng iwi na yan. Oy, bumaba ka na dyan sa malapit. Bumaba ka na dyan. Malapitan na ka na ni Sweetie, ha? Eh, Sweetie mo, pre, no? Maril Pabianak, shout out, ha? Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Ang nakakagulat po, bakit ganun reaksyon ni ES galit na galit? O, di ba? Kung hindi guilty. Para silang mga gutom ng makawala sa hawla. Agaw-agawan sa budget. Kinakawawa tayo mga Pilipino. Na ang may gawa ay ang mga honorables sa ating gobyerno. Maging pursigido lang sana ang gobyerno tulad ng nais natin na managot silang mga naggawa ng katiwalian. Totoo. Problema nga eh. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha. Sabi ni Friend Shervin. Pong basyang Team Tia Deli po, muli ay humahagunot at makikibanat at bumabati po ng mingiti sa iyo, Sir Rox, ha. At sa Team Rocky Warriors. Sir Rox, ako po, ang tanging masasabi ko na lang po sa ating sobrang kawawa at apihang si Muning, patay tayo dyan. Siya po ngayon talagang namimiligro na ang pagtaob ng kanyang bangka, ano po. Kapag siya po patuloy na nagpapatay-patay at hindi po kumalas sa pangkat kawayan. Yung pangkat na puro naman po mga walang silbi. Naku, Sir Rox. Kung ako po sa kanya, gatya po, may natitira pa pong gakatiting na tsansa. Aba tatablahin ko na pong lahat. Yung mga pinutukan po ng lintik ng mga yan, wala na po akong sisinuhin. At di ko po ako makikinig kahit kaninong bulong at panunulsul. At ipakikita ko po talaga sa taong bayan na hawak ko ang baston ng kapangyarihan at wala na po talaga akong sisinuhin. Dapat. Di ba? Kaya po kasi siya nagkaligwak-ligwak si Rox. Kasi nga po, siya ay isang lampasot at wala pong tibay ng dibdib magpatupad ng batas. Di nga niya yun alam eh. Kaya nga po, nagka-leche-leche na nagpiesta po talaga ang mga halimaw at pusakal na magnanakaw. Dahil alam po nilang si Kuting ay sobrang lampasot, sobrang lambot at madaling utuin at papaniwalain. Grabe pong sakit ng ulo at konsumisyon at pambabatikos ang inaabot niya po ngayon, Sir Rox. Yan po siguro ang naging kapalit sa hindi po nila paglaban ng patas sa ating mahal na si Leni Robredo. Masyado po silang naging sakim lahat ng manipula ang leksyon. Kaya yan po ang naging sukli ng tadhana para sa kanila. Naniniwala ako sa Tia Deli. Kaso nga, tayo nadadamay. Walang katahimikan. At sobra pong gulo. Magmula pa lang po sa umpisa, talagang iniligtas po ni Lord na hindi po sa kamay ni Madam Leni sumambulat ang lahat ng bulok at kasukasukang anomalya. Kung si BP Leni yan, baka iba ang nangyayari. Kung ako po si Kuting, wala na po akong aaksayahin panahon. Kakaunti na lang po ang kanyang oras para po linisin po lahat ng mga nakapahambalang na putik at basura. Totoo yan, Tia Deli ka. Huwag po siyang dapat magdepende sa mga bulong at sulsul. Yan po ang dahilan kung bakit po siya nagkawindang-windang ngayon. Ginusto niya pong maging pangulo at pinuno ng ating bansa pero mahina po ang kanyang tuhod. Hindi lang tuhod, pati utak. Wala po siyang sariling disposisyon. Palagi pong nakadepende sa bulong at ng advisor. Kaya po lalong naging talamak ang nakawan sa kaban po ng bayan. Totoo. The worst nga itong nangyari na to. Bawas-bawasan niya po sana ang masyado pang papapaniwala, lalo na po doon sa mga taga Cavite chapter.
Sabay tawa. Ay, naku, Tia Deli. O, asa na nga ba yung aming mga pogi ng Cavite? Xerox. Tawa kanta. Maski butiki, walang madakma. Nakabalandra na lahat ng ubod ng lulupit ng mga ebidensya sa kanilang harapan. Pero ano pa po kaya ang iniintay nilang Xerox? Parang nangangamoy masangsang po talaga, Xerox. Nako ewan ko sa inyo mga buwisit. Pag ikaw, Sir Muning, di ka pa nabulabog at nag-isip ng tama, nako kung ako sa'yo, Sir Muning, ipasa mo na lang po ang corona diyan kay Madam Fiona. At nang magkaalaman na, siguradong giyera patani na. Sugod mga kapatid, siguradong buhok mo lang ang walang latay. World War III na. World War III na po, Xerox. Matira matibay, ewan, mga leche, mga buwisit po inom lang tubig, Tia Delique. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Aba, PBBM, magpakitang gilas ka naman sa pagpapasok ng bagong taong 2026. Bago matapos ang intermino, huwag puro kuda. Action speaks louder than words. Hurry up. Yun nga David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Hi, 2026 na po. Antay lang tayo kung may maipapakulong si Umbudulman. Ay. Crispin Basilio, shout out. Shout out, Boss Rox. Mabuhay ka. Mabuhay ka rin, Crispin Basilio. David Alin Mendoza ulit. Karox, itong si Umbudulsman naman na si John Lloyd Remulla ay baka naman napapa-check up o may sakit kaya di natin napagpapakita. Karapatan niya naman pong magpa-check up o magpahinga, lalo na po puro bulyaso ang mga pinagsasabi niya. Eddie Luna, shout out. Nawawala ka, friend. Sana okay ka lang, Eddie Luna. Sam AJ, Karox, mga nagnakaw, nag-iintay na suportahan si Sara Baliw sa 2028 para pawalan bisa ang mga kaso, kaya hintayin nating baligtarin ng Diyos ang lupa sa mga halimaw. Totoo yan, Sam AJ. Ana Pelgo, shout out. Wala rin yan mga kung ano-anong expose dito, expose doon, mga sangkatutak na reklamo at demanda ginagawa dyan sa gobyerno kung sila rin lang naman nagtatakipan yan. Kahit umabot pa ng 2028 yan, di mawawala mga magnanakaw sa gobyerno. Totoo yan, Ana Pelgo. May pinadala ako kung paano mag-celebrate ng Christmas party itong mga Diskaya. Grabe pala, no? Napanood niyo yung mga pinadala ko sa inyo? Kay Pastor Jun Lagun. Napadala ko rin yata si Prince Shervin. Si Marilo Castro, napadala ko. Friend Jane yata, napadala ko rin. Grabe yung selebrasyon, Utang. 100 milyon yun, gastos doon. Ngayon, ayun. Christmas sila ngayon sa kulungan. Pag gumalaw ang Panginoon. Tapos, maski gaano ka kayaman. Tignan mo si Digong Nagago, ayun. Ana Pelgo ulit. Kahit kita na lang sa katutak na ebidensya, ganun pa rin yan. Di mawawala ang kawatan sa gobyerno. Kung baga, sa sakit, cancer na yan. Stage 4, Ana Pelgo. Stage 4. Ana Pelgo ulit. Ang dapat sa gobyernong ito, may totoo at matalas ng ngipin. Alisin ang palakasan system. Alisin yung pabalik-balik na politikong kurap at palpak. Unahin ang mga nasa laylayan na mahihirap. Totoo yan. Putang naman tayo mo, presidente, biglang tumakbo ng mayor, kung di ba naman gago yan. 80 years old, ulul. Payag naman tong Comelec na ewan ko, putang ang klaseng Comelec to. 3J Sopel to. Ang kaso nga guilty rin ng mga butante dito, lalo na yung mga mahihirap na mabigyan lang ng 200 piso, pinagbibili na mga boto. Kaya talaga pabalik-balik lang ang mga kurap. Sabi nga ni Vilma Santos, nasa itaas kami, kaya kayo nasa ibaba. Anong connect? Sinabi ko.
Anong connect ng sinabi ko? May ganun din yata si Vilma na sobrahan na rin sa pera. No? Sobra pera na. Chupista Bunaaw. Good evening po kuya, at samahan mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Merry Christmas po, Happy New Year sa ating lahat. Lord Jesus, naway maging happy nga po ang New Year po naming lahat. Amen. O, diba? Oo. Amen to that. Go Pilipinos, sabi ni 3J Show. Shelly J. Sir, shout out ha. Kaya naman pala gusto ng magsara ang ICI Carox. Nakapaligid ni PBBM pala ang mga malaking nanakaw. Tama si Sen Trillanes. Isara ninyo yan. Kaya pala wala pang nakukulong. Hintay na lang tayo sa 2026 Carox. Yun nga eh. Diba? Odelial Pilor, shout out ha. Pre Naimi Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona nak, shout out ha. Sabi ni Rodelio, dapat talaga si Rox, dami nang ninakaw ng pera ng mga Dutertaning at mga kaalyado nila. Gagamitan talaga ng masamang balak na agawin kay PBBM ang posisyon natin. Sa dami ng kasalanan nila PBBM, gamitin mo pagka pinuno mo. Grabe na, patunayan mo na mga ikaw ang nagsimula ng malakihang pagnanakaw sa gobyerno mo. Ay sir, kakasira ng loob, naway gabayan ng Diyos si PBBM. Talamak na talaga. Salamat Sir Rox sa mga kabosing advance Happy New Year po. Naway malutas ang problema ng gobyerno. Inga po na God bless us all po. CJ Show po ulit oh. Hello Sir Rox. Yes, konting kembot na lang 2026 na. At dapat we have to stay positive and focus and blessings sa blessing ni Lord sa ating bansa. Let us be positive Sir Rox na magmagandang pasok ng taon. Mas mabuti para sa ating bansa. Itaas natin ang ating pag-asa sa taon na ito dahil kakampi natin si Lord. Kung ikaw ay nasa panig ng katotohanan, ang Diyos ay panig sa katotohanan. Kaya let us keep our high hope in the Lord. High hope in the Lord only at wala ng iba. Totoo yan, 3J Show. Kaya ganoon na nga. Amen, sabi ni Crispin Basilio, my friend. African size, ngayon ka lang. Happy New Year, Manong Rox. Sabi niya. 3J Show ulit oh. Sir Rox, ako positive ang thinking ko sa 2026 kasi sobra na ang pinagdadaanan ng ating bansa sa taong 2025. Kaya nawa ay bigyan tayo ng break ng Panginoon Diyos at itong papasok 2026 ay mas maganda, mas maaliwalas, mas magaan at mas prayerful tayo. Let us get our spirit high sapagkat umaasa tayo ng magandang bukas. Sana nga friend, sana nga friend. Praise the Lord, sabi nga. 3J Show ulit ito. Alam mo Sir Rox, naniniwala akong hindi magagalaw si BBM sa kanyang pwesto. Noong November rally nga pala ng INC, yung pala ang inaasahan talaga ng mga DDS na magpapatalsik kay BBM. Tinodo na pala nila doon. Kaya si Ate Amy Marcos, kung todo siraan ang kanyang kapatid, alang-alang sa mga Duterte. Pero si Rox, BBM is still standing. Anong sikreto? Ang sikreto, si Rox, ay si Lord. Well, hindi naman talaga sikreto yun. Lagi kong namang sinasabi si Rox na hindi tinakda si Sara na maging presidente ng Pinas. Kaya kahit ubusin pa niya ang kanilang kayamanan, tawagin pa niya lahat ng gusto niyang tawagin, si Lord ayaw siyang maging presidente dahil she is a kampon ng kasamaan. No, diba? Alam mo, napanood ko yung sila Barry Gutierrez, nag-uusap sila yung 3J Shop, yung fishball Barry Gutierrez, Christian Isguera, Cielo Magno, at saka si Idols Llamas, Ronald Llamas. Ano pinag-usapan nila?
Sabi ni Barry, alam mo, pinakatamang ginawa ni BBM. Yung si Sara ang kinuha niyang vice presidente. Totoo naman, kung hindi si Sara ang vice presidente, naging mga kalidad ni Leni Robredo, talsik na yan, si BBM na yan, oo, talsik na yan. Oo, yung klase na nangyayaring nakawa na to sa kanyang administrasyon, talsik na yan talaga. Oo. Kaya lang hindi magawa ng mga Katoliko na sumuporta na pagpapatalsik sa kanya pagbababa sa pwesto dahil ang papalit yung presidente ng impyerno. Hindi talaga magiging hindi na tama. Baliw yung papalit Pero kung normal talaga yan, na talagang wala Oo. Di ba? 3J show ulit Kaya Sir Rox, ikaw ito na naman tayo. Huwag mong binabas si Vilma Santos Ay, nanonood kasi binata ako Fans ako ni Rico Puno. Nung yung Vilma Santos na yan, halos wala nang yung tawag dito, sasayaw muna yan bago yung show ni parang tawag na, nakalimutan ko, basta bago si Rico Puno na star yan nakaano pa nga, kulay itim yung suot niya noon tapat ang bilog na liit na babae. Walang backup dancer, siya lang ang sasayaw parang intermission siya ni Ricky J. Puno nung binata ako. Isang sayaw lang siya, tapos yung bababa na siya, wala na. Yun. Tuloy natin. Aba, nasa itaas sila. Tayo nasa baba. Kahit yung PhilHealth contribution nyo galawin ng kanyang butihing asawang ang pangalan Ralph, tahimik lang tayo. Huwag kikibo kasi pag kumibo ka, bashing na yun. At nasa taas sila, kaya mo sila binabas. Arugoy. Hetsura Kasuri, shout out Good day, Sir Rox. Long time no see. Regards na lang dyan kay Nilo. Oo. Saan ka ba nagpunta? Mission accomplished mga friend. Oo. Hanggang bukas pumuli. Dispiras na. Oo. Salamat po sa mga nagpapasko 3J Show pa. Friend Shervin. Oo. Diyan, di mga may friend, shout out. Oo. Kalat ni Baya. Ay, nako. Salamat sa inyo mga friend. Hanggang bukas muli. Wala. Sana nga, may madampot na nitong 2026. Hindi ako nagbibigay ng palugit. Basta itong 2026. Buong taon yan, buong taon. Kailangan maging maraming mapanagot sinasabi ni Ombudsman. Magandang gabi po mga boss. God bless.